What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga kababayan, mga kapasigenyo at kung saan man po kayo nandako ng Pilipinas na nanonood sa video natin ito. At isa po kayo sa mga tagahanga ni Mayor Vico. Ngayon, okay. So kung nasundan po ninyo no yung ating part 1 and part 2 about nga sa issue na ito na pambabastos ng isang tumatakbong congressman dito po sa lungsod namin sa Pasig na isa po sa mga naninira kay Mayor Vico tuwing may campaign rally nila. Bago ito mag-public apology sa part 2, kung napanood nyo yun, is sinisisi niya pa yung mga nag-video, yung nag-upload ng video. Ngayon na naman, okay, meron na naman siyang bagong sinisisi. Kung nung una, ang sinisisi niya ay yung nag-upload ng video, no? Ngayon naman, ito, panoorin po natin na at ko lang matatawa kayo dito. Panoorin natin. Rino Bonilla from ABS-CBN News. Sir, sir, before you arrived here, your staff handed out press releases. What prompted the change in direction? Because in your press releases, hindi po, magkaiba po yung tono ngayon nung inyong statement dun sa press release. What prompted the change in direction? Alright. Kasi po yung press release for public consumption po yan na kumbaga ang focus po niyan is election. Ito pong press ko na to, ang focus po nito is yung pong aking paghingi ng patawad at paumanhin sa mga, higit lalo na po sa mga solo parents na nasaktan sa aking biro. So yun po ang reason for the difference. Gusto ko pong maipahayag at makita po ng publiko na tayo po ay sincero po na humihingi po ng dispensa. Sir, I understand that you are very apologetic already and as you mentioned, it was not your intention to hurt them, but do you still stand by what was mentioned in the press conference that this is a political attack, election-wise? Again, ayoko po mag-speculate, no? Pero di po maiiwasan na dati po ay hindi naman po tayo pinapansin ng national media. At all of a sudden ngayon po ay naging national issue po itong munting biro na binigkas ko sa lungsod ng Pasig. So hindi ko po maiwasan din na isipin na meron ng politika sa likod nito. Pero hindi ko po yun binanggit sa aking public apology because ayoko pong malihis yung pong purpose nitong press con. Okay, so yun nga po, sinabi niya, no? Para sa kanya, merong part sa isip niya na nagsasabi na merong nasa likod nito. Kumbaga, nahaluan ng politika. So definitely, sino pa nga ba yung pinariringgan niya dito na meron daw politika ang nasa likod nito? Kasi dati daw, hindi naman daw siya pinapansin ng national media. Tapos ngayon is, yun nga, sikat na siya. Dahil nga sa sinabi niya at nakatuon sa kanya ang atensyon ng buong madla, maging ng national media. So siya sabi niya na hindi daw maiwasan nung may part sa kanya na nagsasabi na merong politika ang nasa likod nito. Kumbaga, nahaluan ng politika. So, kumbaga, parang nais siyang iparating na parang may nagkuntsaba, no? Para iparating sa national media, para ipakalat palalo. So, parang may ganun no? Parang something na, well, ito para sa akin to sariling opinion ko po ito. Kumbaga, kasi dun sa part na sinabi niya na merong nasa likod nito na politika, sino pa nga ba yung nasa politika na kaaway niya, na matinik na kalaban niya? Well, sila Mayor Vico lang naman, di ba? Si Mayor Vico po ang lagi niyang pinapatutsadahan tuwing may campaign rally po sila. Di ba? Kung ano-anong paninira ang sinasabi niya kay Mayor Vico. Na kesyo daw walang naitulong ng pandemic, na kesyo mayabang, bastos, wala nang iba pa. So, sino pa nga ba ang pinapatamaan niya dito? Wala nang iba kundi si Mayor Vico. Kasi yun lang naman ang kaaway niya. Yun lang naman po ang lagi niyang sinisiraan sa campaign rally po nila. Wala siyang ibang bukang bibig na paninira kundi kay Mayor Vico. So, definitely, kay Mayor Vico, tumatama yung mga sinasabi niya. Pero yun ay sarili lang po nating hinala. No, wala pong kasiguraduhan kung meron pa nga po bang ibang politiko na pinapatamaan itong si Atty. Ian Sia. So hindi po tayo nakakasigurado. Ito ay para sa atin lamang po, sariling opinion o sariling hinala lang din po natin. So kayo,
Ito po ang katanungan ko para sa inyo. Ano po sa tingin niyo, sino kaya yung pinaparinggan ni Attorney Ian Sia? Kung sino nga daw ba ang nasa likod nito? Kumbaga may hinalo daw na politika. Kumbaga may halo daw politika, no, ang kumakalat. So dahil nga sa pinapansin na siya ng national media, so posible na merong politikang nasa likod nito. So para po sa inyo, sino kaya yon pinapatamaan niya? Si Mayor Vico o meron pa bang iba? Kasi sa akin wala na kasi akong ibang alam na may nakaalitan itong si attorney. So kasi siya ay tumatakbong congressman, no, sa partido ng kalaban ni Mayor Vico. At kung napanood ninyo yung mga video natin dito at kumakalat, lagi si Mayor Vico yung kanyang sinisiraan. Laging binabato niya ng kung ano-ano na mga masasakit na salita, no, na pinupukol niya kay Mayor Vico. So yun, para sa akin, parang si Mayor Vico yata yung pinapatamaan niya dito. Although hindi pa naman po tayo sigurado. Yun ay hinala lang po natin. Opinion. Lahat naman tayo may kanya-kanyang speculation, 'di ba? Opinion, hinala. So, depende po yan. Again, hindi po ako sigurado doon. Okay, yun ay sarili ko lamang pong pananaw. Sarili ko lamang pong opinion. Okay? At lahat naman po tayo may kanya-kanya. So, kaya ko po kayo tinatanong kung sino po kaya sa tingin nyo ang pinapatamaan niya dito. Pero yun nga, gaya nga po ng sabi ko, maganda yung ginawa niya na humingi siya ng paumanhin, patawad. Kasi mali nga naman po talaga, no, yung kanyang ginawa. Na kahit sabihin po nating biro, ay hindi pa rin po maganda pakinggan, no, sa tenga. So tama po yung ginawa niya na nag-apology po siya sa madla, no, na so dahil national nga po, marami po ang nood sa kanyang paghingi po ng sorry. At sana, well, wala namang perpektong tao sa mundo. So pagbigyan po natin si attorney. Pagbigyan po natin siya, bigyan po natin siya ng isa pang pagkakataon. At sana ay sa mga susunod pong mga biro ni attorney ay hindi na po nakakasakit, no, sa iba. So yun lamang po mga kaparing, no, kung babalikan kasi natin yung ugat, no, ng away nila ni Mayor Vico. Well, kung babalikan po natin yung 2022 election po, doon po talaga nagsimula yung bangayan at away nilang dalawa. Kasi nung 2019, ang kaaway po, although sabihin natin, ang kalaban po ni Mayor Vico ay si Bobby Eusebio, dati po naming mayor. And then nung 2022, kasi ang alam ko nung 2019 ay hindi pa yata tumatakbo itong si Attorney Ian Sia sa congressman o kaya sa pagka-vice mayor. I guess parang konsehal yata, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken, no? Pero nung 2022 kasi, siya ay tumakbo bilang vice mayor at siya ay kasama ni Iyo. So siya po ay tumatakbong vice mayor. So yung tumatakbo pong vice mayor ngayon, yan po yung running mate niya dati as mayor. At siya yung vice mayor, tas kalaban sila Mayor Vico. Sa mga una, meron pa mga patutsada, yung ganyan, etc. Pero nung natalo nga po sila, nung 2022 election, doon nga po nagsimula ang lahat. So meron po sila mga patutsada dati na nandaya daw si Mayor Vico, yan, nandaya daw, Vico's machine, malakas daw ang makinarya, nadaya daw sila, imposibleng matalo daw sila, ganun. So doon po nagsimula, no? At tumagal yun ng ilang taon. At hanggang ngayon, muling nagbukas. Kasi nga tumatakbo siyang congressman, kalaban pa rin po ni Mayor Vico. At ito, patuloy ang paninira niya kay Mayor Vico hanggang sa nakapagpitiw siya ng isang salita na pambabastos sa mga solo parent. At ito, trending siya ngayon. Maraming tao ngayon, maraming mga Pasigueño, ang tingin ko, hindi boboto sa kanya. Kumbaga, may mga taga-suporta po siya dati, pero nung narinig nga nila ang pambabastos sa mga solo parent, baka magbago ang isip nila. Pero pagbigyan natin ng isa pang pagkakataon itong si Congressman, kung sakaling manalo lang, si Attorney Ian Sia, no? So yun lang po mga kaparing, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe.